Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga isyu at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa ngayon po ay Pisana. ang mga unang balita. Ngayong may dagdag presyo sa LPG ngayong buwan, kanya-kanyang paraan na ang ilang karinderya para hindi magtaas ng presyo sa kanilang mga paninda. Live mula sa Marikina, may unang balita si EJ Gomez. EJ! Mariz, good morning. May ilang diskarte nga ang ilang karinderya rito sa Marikina City. Ngayong may pagtaas na naman ng presyo ng LPG. Ilan dyan nagbabawas muna ng nilulutong putahe o di kaya naman kaunting bawas muna sa siniserve nilang order ng mga customer. Ngayong pagpasok ng Agosto, panibagong dagok na naman sa mga consumer ang muling pagtaas sa presyo ng LPG. Tataas yan ng 3 piso kada kilo. Madaling araw pa lang, abala na sa pagluluto ng mga ulam ang mga tauhan sa hilera ng mga karinderyang ito sa harap ng City Hall ng Marikina. Ganito ang tipikal na eksena sa tuwing papasok sa umaga ang mga estudyante at empleyado ng City Hall. Para sa mga may-ari ng karinderya, kailangan talagang doblehin ang kayod lalo na ngayong may pagtaas na naman sa presyo ng LPG na malaking epekto raw sa kita ng mga kainan. Gaya na lang ng 6 na taong negosyo ng pamilya ni Fe. Mahigit 3,000 piso raw ang ginagastos nila para sa 3 LPG na ginagamit nila sa pagluluto. Diskarting pagbabawas naman daw ang ginagawa ng karinderya na pinagtatrabahuhan ni Faith. Pero ang pagbabawas nga raw, kakarampot lang din ang epekto sa kanilang kita. Narito ang kanilang mga pahayag. So hindi na kami nabibigla, kami na lang ang mag-a-adjust. Kaya kagaya ng mga silog, doon ako bumabawi. Kasi yung mga budget bill namin, hindi ko na pwedeng baguhin yun eh. Babawas ng luto or magbabawas sa sukat ng pagkain na ibinibigay namin sa customer. Lalo na may budget meal kami, student meal. Hindi naman pwede naman taasan yun kasi usually mga estudyante, saka yung mga nagtitipid ang mga customer namin. Mariz, ayon naman doon sa ilang regular customer dito sa mga karinderyano na nakausap natin, lalo na yung wala naman daw malaking pamilya, talagang nag-o-order na lang sila ng mga ulam dito o di kaya naman pinipili nilang dito na lang kumain. Sa ganung paraan daw kasi mas nakakatipid sila kaysa sa magluto sa kanilang mga bahay at gumastos nga para sa LPG. At yan, ang unang balita mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez, GMA News. Tiwala ang Senado na bago matapos ang taon, maisa sa batas ang pagtatanggal ng system loss charges sa singil sa kuryente. Samantala, inutusan ng Energy Regulatory Commission ng Meralco na isauli ang mahigit 9.5 billion pesos na sobrang singil sa kanilang mga customer. Ngayon ang balita si Darlene Kai. Sa desisyong inilabas ng ERC o Energy Regulatory Commission noong July 31, inutusan nito ang Meralco na ibalik sa customers ang 9.5 billion pesos. Mas malaki ang matatanggap na refund sa residential customers, 58 centavos. Katumbas ito ng 117 pesos na tapyas sa bill ng customer na 200 kilowatt hours kada buwan ng konsumo. Sabi ng ERC, kailangang mag-refund ng Meralco sa loob ng 6 na buwan o hanggang maibalik sa customers ang kabuang halaga ng over-recovery o sobrang singil. Inutusan din ng ERC ang Meralco na ilagay ang refund bilang hiwalay na line item sa bill na darating sa customers. Sabi ng Meralco sa isang pahayag, tatalima sila sa utos ng ERC. Ayon sa Meralco, ang refund ay para sa actual weighted average tariff o AWAT at ang inaprubahang tariff. Mas mataas ang awat ng Meralco kaysa sa inaprubahang taripa dahil mas mataas ang konsumo ng residential customers kumpara sa ibang customer classes.
Ang true-up mechanism na ito ay bahagi ng regulatory process na aprobado ng ERC para masiguro na maibabalik ng distribution utility tulad ng Meralco ang anumang nasingil na sobrang tariff. Sabi ng Meralco, sila mismo ang naghain ng 2 application para sa refund. Sa Biyernes naman, nakatakdang ituloy ng Senate Committee on Energy ang pagdinig tungkol sa pagtatanggal ng system loss na ikinakarga sa customers. Pero sabi ni Committee Chairman Erwin Tulfo sa Super Radio DZBB, may mga kumakausap sa kanya para harangin ang pagtatanggal sa system loss, pero hindi niya binanggit kung sino. Marami yung tumatawag sa akin. Sabi ko, boss, ikausapin nyo lang po ang Malacanang dahil sila po ang gusto po nito na alisin po talaga itong systems loss. So hindi na po nila ako ginagambala. Ayon naman kay Senate President Win Gatchalian, kasama sa pag-uusapan ay kung paano matitiyak na hindi maipupuslit sa bill ng distribution utilities ang system loss. Sa ngayon, may 8 ng panukalang batas sa Senado ukol sa pagtatanggal ng system loss. Paano ngayon maglalabas ng regulation na distribution ang sasalo nitong system loss at siguraduhin hindi ipapasa sa consumer sa ibang mga items. Kaya doon sa batas kun mahigpit nakasulat doon, bawal ilagay sa ibang item at dapat kasama to sa income statement ng distribution utilities. Tiwala ang Senado na maisasa batas na ito bago matapos ang taon. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News. Humihingi ng anyay patas na hustisya si dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng investigasyon ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Inirekomenda na ng Ombudsman na kasuhan si Romualdez ng plunder, graft, money laundering at direct at indirect bribery kaugnay sa questionableng flood control projects. Puna ni Romualdez, gumagamit ang Ombudsman ng mga testigong hindi anya mapagkakatiwalaan at naharap din sa mga reklamong cyber libel at perjury para lang ituro at idiin siya. Tanong ng dating speaker, ganyan ba ang patas na investigasyon? Hindi sinabi ni Romualdez kung sinong testigo ang tinutukoy niya. Sagot ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, totoong may issue sa kredibilidad ng 18 nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico. Pero na magsumite sila ng individual na affidavit, lumabas na malinaw at consistent anya ang mga detalye tungkol sa pagde-deliver umano ng pera ni Ko kay Romualdez. Meron din daw nakalap na ebidensya mga investigador para pagtibayin ang salaysay ng 18 dating tauhan ni Ko. Sinusuri na raw ng panel of prosecutors ng Ombudsman ang lahat ng mga salaysay para malaman kung dapat bang kasuhan o hindi si Romualdez sa Sandigan Bayan. Pinag-aaralan ng kampo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio na dumulog sa Korte Suprema o Court of Tax Appeals. Ito'y matapos dalhin sa Senate Impeachment Court ang ilang records ng mag-asawa mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilang bangko. Gate ng kampo ng second gentleman, hindi naman siya kasali sa impeachment case kaya hindi dapat ilabas ang kanyang financial records. Pinoprotektahan daw ni Carpio ang kanyang karapatan bilang isang private citizen. Ayon sa impeachment court, ang ipinasabi na financial records ay hindi otomatiko magiging ebidensya sa paglilitis. Maaari itong gamitin sa Article 2 o tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise na hindi raw idineklara ng buo sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nag-iimbentaryo pa ang clerk ng impeachment court para tiyaking kompleto ang mga dokumento.